Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapagpala at mapayapang Friday po mga kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyong mga nakikinig dyan sa Middle East countries, sa Amerika, dyan sa Europa, at sa iba pang mga bahagi ng Asia. At binabati ko rin yung mga kapwa ko marino na naglalayag sa 7 malalaking dagat at karagatan dito sa mundo. Ito po ang inyong lingkod, si Chito Mendoza. So samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang mga pamilya. Dito lang po sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. So dito nga po sa Mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang bagay para sa desisyon kung dapat ka ba magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod natin ang ating pamilya. So gusto natin maipakita ang mga realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta po naman kayo mga kababayan nating OFW? Aming panalangin, ikaw ay nasa mabuting kalagayan at patuloy nating ingatan ang ating mga kalusugan, kalusugan ng katawan, kalusugan ng kaisipan, at kalusugan ng espiritual. So ngayon pong araw na ito ay tatalakayin natin ang isang magandang bagay na dapat nating matutunan para sa ating pakikihalubilo sa ating kapwa at para madali tayong makipag-kapwa-tao sa ating mga kasamahan sa trabaho. Dahil tayo po ay nasa ibang bansa, iba ang kanilang mga values sa lugar nila, iba-ibang kaugalian nila, kahit nga po dito sa ating mga kababayan, iba-iba rin ang ating ugali. So pag-aralan natin yung mga bagay-bagay, bakit ganito ang mga bawat individual, bakit tayo nagkakameron ng mga cultural differences. Okay? So ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Ano ba ang mga impluwensya para magbago ang ugali o values ng ating kapwa-tao. Dahil lagi natin tandaan, may mga tinatawag tayong mga complex network of influences and elements from childhood and beyond. So ito po yung mga bagay na nag-influensya sa atin actually mula nung mga pagkabata tayo hanggang tayo tumanda ng tumanda, unti-unti po nagbabago ng ating pag-iisip. Diba? So mula nung bata makikita mo ganito ang ugali, pagdating ng high school nag-iiba ang ugali, pagdating ng college nag-iiba ang ugali. So may mga major influence na nagbibigay sa atin. So may mga 8 major influence na pwede o posibleng nagpapabago sa ating ugali. Okay? So, talakayin natin isa-isa yon. Ang kauna-unahan doon ay yung religion. So, magkakaiba tayo ng religion. So, mga kasama natin kahit lang dito sa Pilipinas, napakadaming religion. So, lalo na pagpunta natin sa ibang mga bansa. So, ibang religion na maaaring ma-encounter natin. Pero, hindi dapat ito maging hadlang para sa ating pakikitungo sa ating mga kasamahan sa trabaho. Okay? Dahil hindi na dapat nating i-judge dahil sabi nga sa Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. So hindi tayo pwedeng manghusga sa ating kapwa dahil sabi nga ng Bible, we are all under judgment by Him alone. Okay? So respeto natin kung anong religion na meron ng ating kapwa at lagi nating tandaan na ang bawat isa
ay may kanya-kanyang sariling desisyon pagdating sa pananampalataya. So respeto natin yon at para mairespeto rin tayo ng ating kapwa. Pero napakaganda rin kung gusto natin mag-share sa ating mga kapwa regarding doon sa mga bagay na gusto nating ma-share tungkol sa ating faith, sa ating pananampalataya. Okay? Pero pag minsan, medyo marami sa kapwa natin sa trabaho ay hindi medyo sila tumatanggap. Okay? Pero pag minsan, mas maganda pa yung isipin natin na tayo maging ambassador ng Diyos at maging ambassador ng isang bansa. Ano bang ibig sabihin ng ambassador? Dahil tayo mga OFW, tayo ay ambassador ng bansa natin. Okay? So, bakit tayo naging ambassador? So, lahat ng ating ginagawa sa ibang bansa, pag merong mga bagay na mali tayong ginawa, hindi pangalan natin ang masisira, kundi pangalan ng ating bansa. Okay? Halimbawa, may isang kasamahan tayo, nag-jaywalking diyan sa Hong Kong. So, ang sasabihin doon, isang Filipino OFW, nag-jaywalking o nag-violate doon sa regulation doon sa Hong Kong. Okay? Hindi naman pangalan niya ang malalagay doon, kundi pangalan ng ating bansa. So, lagi natin tandaan sa bawat gagawin natin, sa bawat na sasalitain natin, ang pangalan ng bansa ang ating masisira. Dapat ganoon din tayo pagdating sa ating pananampalataya. So, ipakita natin sa mga kapwa natin, katrabaho natin, na tayo ay talagang nananampalataya sa Diyos sa paggawa ng mga mabuti. Dahil pag nakikita nila yung kabutihan sa ating sarili, so nakikita nila, napakabait nitong taong ito. Paano kayang religion ito? Ano kayang pananampalataya nito? Napakabait niya at kakaiba siya. So, ambassador tayo ng Diyos. So, instead na mag-criticize tayo, maging ambassador tayo, ipakita natin yung mga mabubuting gawa para mag-reflect sa kabutihan ng Diyos. So, yan ang una-una, yung religion. May mga major differences tayo dyan dahil may kanya-kanya tayong pananampalataya. Ang number 2, yung education and languages. So, iba't ibang school, iba-iba ang kanilang mga values sa kanilang pagiging professionalism, sa pagiging professional, I mean. Okay, so iba-ibang school, katulad nga doon sa mga tatlong major school, mga kilalang eskwelahan sa Pilipinas, katulad ng UP, ng Lasal, ng Ateneo, magkakaiba sila. Kahit nung mga estudyante pa lang, magkakaiba na sila ng mga pananaw sa buhay. Okay, dahil yun ay major influence ng edukasyon. Okay, kaya tayo, huwag tayong magtataka kung bakit yung ating anak, diba, isang pamilya lang pinanggalingan yan, pero yung tatlong anak mo nag-aaral sa tatlong ibang eskwelahan, so magkakaiba ng impluwensya yun, magkakaiba ng values na pinaniniwalaan yun. Okay, yung languages, dito pa lang sa Pilipinas, napakadami ng ating dialect. We have more than 111 dialects dito sa Pilipinas at 8 diyan ang major dialects. At nakakatuwang pag-aralan actually yung mga dialect na yan dahil pag minsan may mga nakakatawang mga salita. Okay? So yung mga dialektong yan, dapat respeto natin ang ating kapwa dahil may mga pagkakaiba na pagbibitaw ng mga salita o yung tinatawag natin mga punto na salita. Okay? Pag minsan yung ibang mga lugar sa atin dito sa Pilipinas, kung magsalita, akala mo pagalit. Okay? O kaya yung iba pasigaw. Okay? So yun ay impluwensya ng lugar nila. So malaking impluwensya kasi sa atin yung kung ano yung mga lingwahe na ginagamit natin na pag minsan nakala natin ay normal dahil doon tayo nanggaling, pero sa mga kapwa-tao natin ay hindi yun ay normal. Okay? So lalo na sa ibang bansa, akala natin ay pag magbibigkas ng English ay medyo pagalit. So dapat irespeto natin yon dahil hindi naman talaga nila mother tongue yung English unless sa Europe o sa Amerika na talagang ginagamit nila yon. So dapat irespeto natin, magkakaiba tayo ng lingwahe, magkakaiba tayo ng edukasyon. So yan ang pangalawa nating nag-impluwensya sa atin. Ang pangatlo ay yung recreation, sports, art, music, and other interests. So magkakaiba tayo ng mga hilig, ang ibig sabihin. Magkakaiba tayo ng hilig, kahit tayo magkakapatid. Yung isang kapatid natin, mahilig sa basketball, yung isang mahilig mag-chess, at yung isa ay mahilig sa volleyball. So, magkakaiba tayo. So, isipin natin, bago tayo mag-invite sa ating kapwa, tingnan natin kung ano ba yung kanilang hilig sa buhay. Kasi halimbawa,
Iayayain mo yung isang, halimbawa, supervisor ka at naka-break kayo, magkakasama kayo sa isang lugar, tapos iayayain mo siyang mag-chess. Hindi naman pala siya mahilig mag-chess. So, tapos kukulitin natin, sige na. Kasi lalo na sa barko, kami mga opisyal, imbitahin namin yung mga ratings o yung mga kasamahan namin. Oy, laro ka. Siyempre, napipilitan sila dahil opisyal ka, pero hindi ka rin mag-i-enjoy. Dahil kung hindi niya hilig yung ini-invite mo sa kanyang laro, hindi ka rin mag-enjoy sa makikipaglaro sa kanya dahil makikipaglaro nga siya ng chess sa'yo, baka maging perdigana yung laro. Ipapakain. O yan sir, tapos na. Mag-enjoy ka ba pag pinilit mo ang kapwa mo sa isang bagay na hindi niya gusto? So, hindi naman. Okay? So, tandaan natin, ang bawat individual ay may kanya-kanyang hilig. Huwag nating ipoforce ang ating kapwa sa isang bagay na hindi niya gusto. Dahil pag gusto niya ang isang bagay, pag binabawa mo pa lang yung chessboard at nakita na, oh sir, laro tayo. Okay? So makikita mo yung interest. Okay? Pero pag hindi naman niya interest yung bagay na yon, huwag nating i-force sa ating kapwa. Dahil hindi rin naman tayo mag-i-enjoy. Okay? So lagi tandaan, ang bawat individual ay may kanya-kanyang hilig. Okay? Ang susunod po, yung pang-apat ay yung health at saka yung hygiene, health and hygiene. So sa pang-alaga ng ating katawan at pagiging malinis sa ating katawan, magkakaiba rin tayo dyan. Yung iba, kung iba, yung maligo once a week, yung iba once a month. Okay? So depende yan sa ating nakalakihan o nakagagisnan na mga ugali ng mga pagliligo. Pero tandaan natin na hindi dapat natin ginadjust ang ating kapwa pagdating sa kanyang kalusugan dahil kanyang pananagutan yon. Okay? So tama lang na pwede natin pa siguro payuhan pero kung ngayon ay ating kaibigan. So mamaya titik up natin yon kung bakit pwede nating ma-invite, ma-impluensyahan pero sa tamang paraan. Okay? So respeto natin ang ating kapwa. So depende yan kung paano nila pangalagaan, kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. So may kanya-kanya tayo dyan. Ang panglima ay yung pagkain at inumin. So tandaan natin na kahit tayo magkakapatid, magkakaiba pa rin tayo ng mga style sa pagkain o gusto sa pagkain. Maobserbahan nyo, di ba, pag may isang isda, yung isang kapatid mo gusto niya buntot. Yung isa gusto gitna. Yung isa gusto ulo. Okay? Kahit naman tayo magkakapatid, magkakaiba rin tayo ng ating mga pagkain. Okay? So, yung iba hindi kumakain ng baboy, yung iba hindi kumakain ng gulay. So, pagdating sa mga pagkain at sa mga inumin din, sa food and drinks, ay dapat respeto natin ang ating kapwa. Dahil kahit naman tayo, may kakaiba tayong mga pagkain at inumin na kumpara mo sa ating kapwa. So, laging tandaan, sabi nga dito sa Bible, sa Romans 14:20, do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. Okay? So, ang ibig sabihin ng Bible, hindi na dapat natin pinag-aawayan, pinagtatalunan kung ano yung pagkain na gusto nila o hindi nila kinakain. Dahil kung yan ang magiging rason para magkasalata sila sa Diyos, huwag natin gawin yan. Okay? So, huwag natin i-judge ang ating kapwa. Respeto natin sila dahil may kanya-kanya silang mga pagkain na gusto at inumin. Okay? Ang pang-anim, magkakaiba, yung pang-anim natin dito, yung position at saka yung mga skills. So, maobserbahan nyo, at pagdating natin sa trabaho, may iba-iba tayong posisyon at may iba-iba tayong galing, yung skills. Okay? So, pero lagi mo tandaan, kung anong position mo, yun ang paninindigan mo. Dahil napakahirap kasi mamayang yung position mo ay mababa, pero kung makapag-asta tayo ay medyo mataas, so hindi magiging maganda yon sa ating kapwa. Okay? So lagi nating irespeto ang ating kapwa sa kanyang position at huwag nating saklawan yung position niya. Okay? Para hindi tayo magkameron ng ating conflict sa ating mga kapwa. At irespeto natin. Okay? So magkakaiba tayo kasi ng position, so magkakaiba tayo ng responsibility at iba-iba ang attitude natin sa ating kapwa katrabaho. Okay?
at iba-iba rin ang galing natin. Dahil yung iba talagang properly trained o may mga magandang training na pinanggalingan o magagandang experience. So magkakaiba rin tayo dyan. So hindi dapat yan maging hadlang at yan ang nag-influensya sa atin kung bakit tayo maging maayos sa trabaho, pero hindi yan dapat maging hadlang para tayo magkameron ng differences sa bawat isa. Okay, so yung position at skills, so magkakaiba rin tayo dyan. So kaya dapat nating iwasan ang magkameron tayo ng conflict sa ating kapwa kahit mataas o mababang posisyon. Ang pangpito nating na major influence ay yung ating pamilya, social and financial background. Yung family natin ay malaking impluwensya sa atin dahil mula maliit pa, doon tayo lumaki sa pamilya ngayon. Kaya kung ano yung normal na ugali ng ating pamilya, yun ang nakukuha natin hanggang sa pagtanda. Okay, so malaking percentage yun dahil yun ang ating kinalakihang pamilya. Kaya yung ugali nun ay nakuha natin hanggang sa medyo pagtanda natin. Hindi naman major, at least marami doon ay nakuha natin. Yung social, yung lugar na pinanggalingan natin, malaki ring impluwensya sa atin yon. Halimbawa, kung yung lugar nyo na pinanggalingan ay mahilig magyabang, so karamihan sa inyo medyo na-impluwensyahan ng pagyayabang. O kaya halimbawa, ang lugar na pinanggalingan nyo ay matitipid, okay? O mga kuripot kung tawagin. So malaking impluwensya rin yon. Okay? Dahil yun ang nakapaligid sa atin, yun ay napakalaking impluwensya para baguhin yung ating values sa buhay o yung ugali natin. Financial background, malaki rin pagkakaiba. Kung anak ka ng mayaman, anak ka ng mahirap, may pagkakaiba tayo doon. Diba? May isang tingin pa lang natin na pag nalaman natin yung isang katrabaho natin ay anak ng mayaman, iisipin agad natin, siguro mahina yan. Siguro tamad yan. Okay? Siguro maarte yan. Okay? So, ganun agad ang ating pananaw. Pero pag anak na mahirap, iba naman ang ating pananaw. Anak siguro mahirap yan. Masipag yan. Tsaka talagang napakalakas sa trabaho. Siguro talagang anak ng mahirap yan. Okay? Pero hindi yon 100% na totoo. Dahil depende yan kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Okay? So, may impluwensya yung financial background. Yung kung anak ka na mayaman o anak ka na mahirap, talagang may impluwensya dahil iba ang kanilang mga pananaw sa buhay. Okay? So, tandaan natin na may pagkakaiba yon, pero hindi dapat maging hadlang sa pag-judge natin sa ating kapwa. Dahil impluwensya yon, nakalakihan nila yon. Okay? Ano pa yung pangwalo nating major influence? Yung kaibigan. Yang kaibigan ang isang napakalaking impluwensya sa atin yan. Kaya nga meron tayong kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung ano ang ugali mo. Okay? So malaki ang impluwensya natin. Kaya kung ang kaibigan mo dyan sa ibang bansa ay mga lasenggo, malamang ma-impluwensya ang kanilang pagiging lasenggo. So humanap tayo ng tamang kaibigan para ma-impluwensyahan tayo ng tama. Okay? So, tamang kaibigan para tamang impluwensya. Okay? So, karelasyon, isa pa rin napakalaking impluwensya sa atin yan. Maobserbahan nyo nung kayo binata pa at nung kayo mag-asawa na, magkaiba ang ugali nyo. Okay? So, maraming nabago o maaaring nag-adjust kayo ng inyong pag-uugali para lang magkameron kayo ng tamang magandang relasyon sa inyong kapwa at magkasundo kayo sa in-between do sa inyong mga major influence o mga kaugalian na kakaiba sa bawat isa. So tandaan natin na yung karelasyon ay malaking impluwensya sa atin, pero dapat mag-meet tayo halfway at respeto natin ang bawat isa at mas magandang ma-impluwensya natin lagi ang ating kapwa o ating kaasawa o ating karelasyon sa magandang mga bagay. Okay? So yung mga bagay na ito, dapat natin tinatandaan. Sabi nga nila, na dapat tayo ay makitungo ng tama sa ating mga kaibigan. Hanapin natin yung tamang kaibigan para ma-impluwensyahan tayo ng mga magagandang bagay. Ang sabi sa Matthew 5:47, if you are friendly only to your friends, how are you different from anyone else? Even the heathen do that. So, ibig sabihin, kailangan maging friendly tayo. Okay? Hanapin natin yung mga taong talagang mababait
at tulungan natin sila. Kung may mga dapat mag-impluwensya tayo sa ating kaibigan ng mabuti para mabigyan natin ng magandang pananaw o magandang pakikitungo sa ating mga kapwa. So dapat irespeto natin ang ating mga kaibigan at ang ating mga karelasyon dahil isang major impluwensya yan. So ito po yung mga bagay-bagay na maaring pinanggagalingan kung bakit magkakaiba ang ugali natin. So tagid natin tandaan, mula nung tayo ay bata pa, mula nung tayo maliit pa, ay marami na tayong mga nag-impluwensya sa atin. So yung sinabi ko nga sa inyo, yung 8 bagay na yon ay nag-impluwensya sa atin, kaya magkakaiba tayo o nagbabago ang ating ugali habang tayo tumatanda. So, magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ang ilang paalala. Serbisyong OFW. Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number 1 na hamon ng maraming kababayan nating OFW? Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan. At lalong makirot sa puso pag may malubhang sakit sa naiwanan mong pamilya. Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama. Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya. Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina. Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia. Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko at lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na. Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan at kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin. Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo. 702 DZAS FEBC Radyo TV Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Nagbabalik po ang sa serbisyong OFW dito sa 702 DZAS Radyo TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFW at sa mga nagbabalak na palamang na maging OFW. Ito po yung pangalawang parte ng ating pinag-uusapan ngayong araw na ito. So kung meron pong 8 diferensya o cultural impluensya, ito po ang dapat nating pag-aralan. So dapat lagyan natin ng timon ng ating buhay. Katulad po ng barko, kung wala yung timon, wala po yung direksyon, wala po yung patutunguhan. Okay? Dahil walang magtitimon, magbibigay ng direksyon para sa kanya. So, ganun din po sa buhay natin, dapat lagyan natin ng timon para dun sa mga pinag-usapan natin mga differences, yung 8 differences kaninang umaga, ay makover natin yung mga problema na yon at makita natin na mas maganda pala na lagyan natin ng mga magagandang aspeto o mga tamang timon para sa ating buhay para makapaghalubilo tayo ng tama sa ating kapwa. Kahit anong nationality niyan, kahit anong pinanggalingan niyan, kahit anong region din sa Pilipinas niyan. So sabi nga natin kanina, magkakaiba tayo ng ugali. Pero pag meron tayo nitong 8 bagay na ito sa ating sarili, sigurado madali tayo makisama sa ating kapwa. Okay? So marami tayong matututunan dito sa 8 timon ng ating buhay. So ano ba yung 8 timon para sa ating buhay? Ang kauna-unahan ay yung respect. Okay?
yung respeto sa ating mga kapwa. So iba-iba ang kultura, iba-iba yung pinaniniwalaan ng bawat isa, pero hindi dapat yung maging hadlang sa ating pakikisama sa ating kapwa. Tandaan natin, tayong lahat ay magkakaiba ng ugali. Hindi ba kayo nagtataka na magkakaiba tayo ng tamark? Okay? Bilyong-bilyong tao na ang sinilang sa buong mundo, pero hanggang ngayon, wala pang magkaparehas ang tamark. Dahil sabi nga sa atin ng Diyos, tayo ay ginawa niya na unique, nakakaiba. May sarili tayong talent, may sarili tayong skill, dahil ang bawat isa ay may puwang sa puso ng Diyos. Okay? So lagi natin tandaan na magkakaiba tayo ng ugali. Kaya sabi ko nga yung magkakapatid, magkakaiba rin ng ugali yan. Diba? Iisang magulang ang pinanggalingan yan, pero habang lumalaki yan, magkakaiba yan. May mga differences yan. May pag minsan hindi nagkakasundo yan o nagkakameron ng problema, nagkakameron ng conflict. So tandaan natin, kahit magkakapatid, magkakaiba ng ugali. Sabi nga nila, kahit kambal daw, magkaiba rin ng ugali. So, ang kailangan meron tayo ay yung respeto sa ating kapwa. Respeto natin sila. Okay? Dahil sila yun. Ugali nila yun. Okay? So, pero kung kaya nating influensya, sabi ko nga kayo sa inyo kanina, kung kaya natin mag-influence, maganda yon. Pero influence natin sila ng tama. Okay? So, respeto sa ating kapwa, iba-iba ugali. So, dapat respeto natin yan. Ang pangalawa, I learn to motivate. Ito, paano naman sabi ko sa inyo kanina, kung paano natin i-motivate yung kapwa natin para maging mabuting tao. Learn to motivate. Yun yung pangalawa nating timon sa ating buhay. Lagi natin tandaan na ang bawat individual, sabi nga natin kanina, may kanya-kanyang ugali. Pero paano natin ma-motivate? Halimbawa, may kasama ka sa trabaho na hindi naliligo at nangangamoy. Diba? Kung minsan talagang medyo nakakairita yan. Pero tandaan natin na dapat isipin natin, bakit ba siya hindi naliligo? Diba? Normally, ito yung mga discussion ko sa mga kakasamahan kong kapwa marino. Bakit tayo hindi naliligo? Ang normal sagot niya, sir, pagod. Dahil tayo mga Pilipino, pag tayo pagod, nakagisna na natin, pag tayo pagod, dapat hindi tayo maliligo dahil tayo mapapasma. Okay? Bakit tayo mapapasma? Pag tinanong natin ang kakapwa natin, bakit ka mapapasma pag ikay pagod? Hindi naman nila maipaliwanag mabuti. Okay? Kung bakit sila mapapasma. Okay, sabi nila, dahil pagod nga, so hindi po pwede. Okay, bakit napapasma ang isang tao pag siya naligo ng pagod? Dahil sabi nga, pag ikay pagod, mainit ang iyong katawan. At kung bubuhusan mo ng malamig na tubig, okay, hindi raw pwedeng magsalubong yung mainit at yung malamig na tubig. Parang atmosphere. Hindi pwede magsalubong yung malamig na hangin at yung mainit na hangin. Pag nagsalubong ang mainit at malamig na hangin, nagde-develop ng mga masasamang panahon. Okay? So, ganun din siguro ang ating katawan. Mainit, pagod tayo, nag-iinit ang ating katawan, bubuhusan mo ng malamig. So, may tendency na talagang mapasma. Paano kaya kung buhusan natin ng maligam-magam na tubig? Mapapasma ba tayo? Diba? Sabi nga, pag maligam-magam na tubig o medyo mainit na tubig, hindi tayo mapapasma. Okay? So, mali yung ganung pananaw. So, katulad na lang ng mga basketball player, di ba? Napakainit ng katawan niyan dahil sobrang pagod sa basketball, pero pagkatapos, nagsashower agad sila ng maligam-gam na tubig o pag minsan malamig pa para i-cool down ng kanilang katawan. Pero hindi naman sila napapasma. Okay? So, at least alam natin kung bakit, ano yung mga reason. Ngayon, kung ikay gustong mag-motivate ng iyong kapwa, dapat ganito ang gawin mo. Okay? Ipaliwanag mo sa kanila. Okay? Halimbawa, yung sa kasama mo talaga medyo nangangamoy. Okay, sabihin mo, Dre, alam mo, dati, napakatamad ko rin maligo eh. Kasi, dati, akala ko pa nakakapasma pag ikay pagod at maliligo. Na-realize ko, Dre, hindi naman pala nakakapasma. Ang ginagawa ko, pagkatapos ko ng trabaho ko, magpapahinga ako ng mga 10 to 15 minutes. Mag-relax muna ako, tapos mag-shower ako ng maligam-gam na tubig. Ang sarap ng pakiramdam ko. Okay?
Pagdating ko dire sa hapunan, ang sarap ng kain ko dahil malinis ang pakiramdam ko. Okay? Pagdating ko sa pagtulog, ang sarap ng tulog ko dire. Dahil ang sarap matulog pag ikay malinis ang katawan. At kinabukasan, pagising ko, ang sarap ng pakiramdam ko. At pagdating ko sa trabaho, napakasarap dahil napakaganda ng kondisyon ng katawan ko sa pagtatrabaho. Sa dami ng sarap na sinabi mo sa iyong kasamahan, sigurado maliligo na rin yan. Okay? So, ang ibig ko sabihin, pag-aralan nyo ang tamang pagpapaliwanag para ma-impluwensyahan nyo ang kapwa nyo sa tama. So, learn how to motivate. Yan yung pangalawa nating timon. I-motivate natin ang tama ang ating kapwa dahil yun ang isang magandang may tutulong natin sa ating kapwa. Okay? Sabi nga sa Bible, sa Hebrew, so, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do. So, dapat nating ma-share natin yung mga bagay-bagay, yung mga tayo ay dapat maging isang ehemplo na maganda ng ating Diyos para sa ating kapwa, para maituruan natin sila ng mga tama. Ang pangatlo ay yung interpreter. Dapat magaling kang mag-interpret. Yung isang tingin mo pa lang, alam mo na agad kung anong klase ng tao. Halimbawa, diba, sumakay kayo ng taxi, may kasamahan ka dyan, na ibang nasyon, medyo supervisor pa, medyo malapit na kayo sa pupuntahan nyo, ayaw pa rin bumunot. So, kung marunong ka mag-interpret, siguro medyo kuripot to, bumunot ka na. Okay? So, tandaan natin, may kanya-kanyang ugali ang mga tao. Kung magaling ka mag-interpret, dapat magaling ka rin mag-respect. Okay? So, tandaan natin kung magaling ka mag-interpret, irespeto mo, medyo kuripot pala ito. Okay? So, next time, huwag ka na lang sumubay sa kanya. Joke lang yon. Okay? So, dapat i-interpret natin ang bawat individual. Ito, masungit to. Medyo iwas ako dito. Hindi ako pwede ditong basta magbitaw ng mga salita. Hindi ako pwede magbiro. Ito, mahilig makipagbiruan. Kaso, mga biro nito, mga medyo below the belt. So, dapat i-interpret natin. At sa bawat pag-i-interpret natin sa ating kapwa, then sasamahan natin ng respeto. Okay, ganyan ang ugali niya talaga. Medyo maingay siya, pero mabait naman siya. Okay? So, lagi natin tandaan, sa pag-i-interpret natin, isipin natin din na may mga positive. Hindi lahat ng tao ay negative ang ugali. May mga positive din sa bawat individual. Okay? So, tandaan natin pag nag-interpret ka, sasabayan mo ng respect at isipan mo ng mga positive. Okay? So, at pag alam mo na yung bawat klase o ugali ng inyong mga kasamahan sa trabaho, nagiging madali ang pakikitungo sa kanya. Okay? So, sabi ko nga kanina, katulad nito, ayaw nung, halimbawa, may kasamahan ka na talagang ayaw masyadong magsalita, so, kaunting salita lang. So, makikita mo, mas madali kang makalubilo sa kanila dahil inirerespeto mo sila ayon doon sa kanilang kaugalian. Okay? Ang pang-apat ay yung explain, yung pagpapaliwanag. Napakahalaga ng pagpapaliwanag. Lagi mong tandaan, pag may ginagawa ka na kakaiba sa karamihan, ipaliwanag mo. Halimbawa, pag hindi ka kumakain ng gulay, anong iisipin ng mga kasamahan mo? Isipin nila, Marte to, pasosyal. Kala mo mayaman. Pero kung ipapaliwanag mo sa kanila kung bakit hindi ka kumakain ng gulay, halimbawa, sabihin mo sa kanila, alam mo, mahilig po ako sa gulay. Ang problema ko lang ngayon, pag ako'y kumain ng gulay, nasisira ang aking tiyan. Siguro medyo mahina sa gas yung aking tiyan, kaya medyo madaling masira ang tiyan ko, kaya hindi ako kumakain ng gulay. Ngayon, maobserba mo, pag pinaliwanag mo sa kanila, hindi ka na nila pag-iisipan ng masama. Diba? Pag sinabi mo sa kasamahan mo, kaya pala hindi kumakain ng gulay yan dahil medyo madaling masira ang tiyan. Hindi ka na nila pag-iisipan ng masama. Instead, pag-iisipan ka na lang mabuti. Ito. Actually, may gamot ako dyan . Okay? Gusto mo i-try itong gamot ko dahil dati medyo nasisira din ang tiyan ko pag nasusobrahan ako ng gulay. So, i-try mo itong gamot na ito. Okay? So, makikita nyo, di ba? Pag pinaliwanag natin,
Sa halip na pag-isipan ka ng masama, pag-iisipan ka ng mabuti ng iyong kapwa. Okay? So napakahalaga na ipaliwanag natin sa ating kapwa yung mga bagay na ginagawa natin na kakaiba sa karamihan. Okay? So yung panglima, procedures. Yung pagsunod sa tamang procedures. Lagi natin tandaan, pag mali ang ginagawa natin o hindi tayo sumusunod sa tamang paggawa, nagkakameron tayo ng problema. Halimbawa, may pinagawa sa iyo, may pina-operate sa iyo, biglang nasira. Okay? Tapos lumapit yung supervisor sa iyo. Sabi ng supervisor, ano bang ginawa mo? Paano mo ba ginawa yan? At yung pala, mali yung hindi ka sumunod dun sa procedures ng pag-ooperate nung makina equipment na ginagawa mo. Okay? So dahil sa hindi mo pagsunod, sinabi mo pagkalapit sa iyo na supervisor, nasabi mo sa kanya na ganito ang ginawa mo, ay mali sa procedure yon. Anong sasabihin ng procedures? Bakit ganyan ang ginawa mo? Doon tayo masisira at doon tayo magkakameron ng conflict sa ating kapwa. Itong pag-iisipan pa tayo na masama. Bakit itong taong ito laging mali ang ginagawa? Okay? Nagkakameron tayo ng marka. Okay? Dahil sa hindi natin sinunod yung tamang procedures. Pero kung sinunod natin ang tamang procedures at nasira pa rin yung equipment na yon, pagdating ng supervisor, paano bang ginawa mo? O tama naman pala ang ginawa mo eh. Pag-iisipan ka ba na masama? Hindi. Dahil ginawa mo yung tama. Tandaan natin na, pag ginagawa natin lagi ang tama, hindi tayo mapapasama. Sabi nga nila, pag laging tama ang ating ginagawa, marami tayong pagpapala. Pero pag laging mali ang ating ginagawa, marami tayong pagpapalo. Okay? So, dun tayo sa laging tama. Okay? Pag-aralan natin mabuti, may mga manual yan, basahin natin mabuti para hindi tayo masira. Okay? At para makilala, ang gagaling pala ng mga Pilipino sa pagdating sa pagtatrabaho. Basahin natin ang manual. Okay? Katulad ng cellphone, bumili ka ng bagong cellphone. Hindi mo binasa yung manual. Ano mangyayari? May tendency masira yung cellphone o may tendency mahirapan ka sa paggamit ng cellphone at hindi mo siya ma-appreciate. Pero kung binas mo yung manual, hindi basta-basta masisira yung cellphone na yun. At magagamit mo, ma-enjoy mo yung lahat yung mga function niya dahil binasa mo yung manual. So sa bawat paggawa natin, basahin natin yung manual, gawin natin yung tamang procedures para hindi tayo magkakameron ng conflict sa kapwa at ma-impress natin ang mga kasama natin sa trabaho. Okay? So, gamitin natin yung manual ng mga equipment o yung mga pagtatrabaho natin sa ating working place para siguraduhin natin na maayos yung ating gawa. Okay, ang pang-anim, kailangan maging consistent. Okay? Yung kung anong ugali mo, yun dapat na makita sa iyo. Maging consistent tayo sa ating ugali. Okay? Dahil kung nakita ka ng kasama mo ng pagdating mo diyan sa trabaho mo diyan sa ibang bansa, ay nakita ka na masungit, mas maganda pa, masungit ka na lang all the way. At least alam ng mga kasama mo, masungit ka. Ang mahirap kasi ay yung pabago-bago ang ugali. Pero please lang, wag naman yung masungit. Okay, joke lang yon. Okay. So, ang mahirap kasi yung pabago-bago ang ugali. Halimbawa, mahilig ka makipagbiruan. Tapos kinabukasan, binibiro ka ng kasama mo, bigla mong minura, bigla mong pinagalitan. Okay, kung hindi mo kayang i-maintain ang iyong ugali, babalik ka ulit sa explain. Okay? So, yung pang-apat natin discuss kanina. Okay? Explain mo ulit. Dre, kabayan, wag mo muna akong biruin ngayon. Kasi medyo mainit ang ulo ko. Dahil nag-text yung aking misis, ang daming pinapabili. Medyo nakaka-stress na. Okay? So, ipaliwanag mo para hindi ka nila biruin sa araw na yon o kaya sa bang araw. Okay? So, kung magbabago ang iyong ugali, babalik tayo sa pagpapaliwanag. Okay? Kung mainit ang ulo mo, pwede ba? Pwede nga tahimik lang kayo. Medyo mainit ang ulo ko. Pwede ba nga, huwag niyo muna akong kausapin. Meron lang akong problema. Ipaliwanag natin. Okay? So, maging
maging consistent tayo sa magagandang mga bagay. Okay? So, i-maintain natin yon. Kung halimbawa, naging mabait tayo o matulungin tayo sa kapwa, dapat maging consistent yon. Dahil laging ine-expect ng kasamahan natin sa trabaho na ganun ang ugali natin. Natutulungan sila or papayuhan mo sila pag may sila may mga problema. So, be consistent. At kung hindi nyo kayang i-maintain yung pagiging ganun ng ugali, so dapat i-explain natin sa ating kapwa. Okay? Ang pang-pito, gamitin natin yung name. Okay? Try to use person name. Kasi nga, sabi nga sa Bible, call people by name. It is music to their ears and show that you care about them as a individual. Okay? So, sabi sa Bible, tawagan natin ng tao, kapwa natin sa kanilang pangalan dahil parang musika sa kanilang mga tenga yon. Okay? Halimbawa, ikaw ay mataas ang posisyon, dahil pag hindi mo ginamit ang pangalan, sinabi mo, lalo na sa aming mga marino, di ba? Mga official kami. Halimbawa, tinawag mo yung isang able-bodied seaman, sabi mo, able-bodied seaman, dito ka. So, pangit ang dating nun. Okay? So, dapat irespeto natin sa kapwa natin paggamit ng pangalan. Iba ang dating kasi noon pag ginamit mo yung posisyon niya. Okay? So, parang maliit o mababa ang tingin nyo sa kanya. Pero kung ginamit mo, halimbawa, ang pangalan niya ay Michael, pwede bang pumunta ka dito? So, mas maganda ang dating nila. Okay? So, pag hindi natin ginagamit ang pangalan o nickname ng ating kapwa, medyo iba ang kanilang pananaw doon. At parang mas maliit ang tingin nila sa atin. Okay? So, sa pagrespeto sa ating kapwa, sabi rin sa Bible, kailangan gamitin natin ang pangalan o yung nickname dahil yun ay musika sa kanilang mga tenga. Okay? At yung kahuli-hulihan na timon na dapat nating ilagay sa ating sarili ay yung mahabang pangunawa, yung understanding. Okay? So, kailangan natin ng mahabang pangunawa sa ating kapwa dahil sabi ko nga sa inyo kanina, magkakaiba tayo ng kinalakihan, iba-ibang ugali na meron tayo. May 8 major influence sa atin mula nung tayo maliit pa hanggang tayo tumanda. Kaya talagang meron tayong pagkakaiba. Okay? Kung marunong kayo magpalipad ng saranggola, ganito lang yon. Okay? Parang ang pakikitungo natin sa ating kapwa ay para lang saranggola. Okay? So, pag pinapalipad na natin ang saranggola at medyo mataas-taas na ang nalilipad niya at naka-encounter siya ng hangin. Okay? Yung hangin na yun ay yung conflict. Okay? Halimbawa, sa ating pakikipagtrabaho sa ating kapwa ay naka-encounter tayo ng conflict. Okay? Sa ating kapwa. Katulad ng saranggola, yung conflict, yung hangin niya. Okay? So, pag malakas ang hangin ng saranggola, ang tendency nung tali o nung PC ay tumitisa o tumitigas o talagang medyo bumabanat, sabi nga nila. Okay? So, anong gagawin natin para hindi maputol yung tali o bumagsak yung saranggola? Ang gagawin natin, aarehan natin yung tali, yung PC. Diba? Maobserbahan nyo ba pahabang inaarehan nyo ang PC nyo, pag malakas ang hangin, okay, para hindi maputol, para hindi bumagsak, obserbahan nyo, pag inaarehan, lalo siyang tumataas, lalong malayo ang nararating. Okay? Yan ang sekreto ng buhay. Kung mahaba ang pasensya mo, mas malayo ang mararating mo. So kung may mga conflict, may mga hindi pinagkakasunduan, kailangan mahaba ang PC, ang pasensya nyo. Arya kayo ng arya. Okay? At habang inaarihan nyo, tingnan nyo sa saranggola, habang inaarihan, lalong tumataas, lalong malayo ang nararating. At tama ang sabi sa atin ng Bible, yung nagpapakumbaba, kanyang itinataas, at yung nagmamataas, kanyang ibinababa. Okay? So, isang sekreto ng buhay, mahaba ang PC mo, mas malayo ang mararating mo. Dahil pag maiksi ang PC mo, katulad ng saranggola, ayaw mong magbitaw na mag-ariya pa ng tali, ang tendency mapuputol, babagsak. So, ganun din ang mangyayari sa atin. Mapuputol ang pagtatrabaho natin sa ibang bansa dahil magkakagulo, magkakipag-away tayo, hindi tayo magustuhan ng employer natin, pauwiin tayo. Okay? So, kailangang mahaba ang pasensya sa ating kapwa.
Okay? Dahil sabi ko nga kanina, maraming pagkakaiba. Okay? Sana po napag-aralan nating mabuti dito sa ating 8 timon ng ating buhay, ng ating buhay para sa ating sarili, ay natutunan natin mga bagay na pwede nating mai-apply sa ating sarili. Yung kauna-unahan po, yung respeto natin sa ating kapwa. So magkakaiba po tayo ng pinanggalingan, iba-iba impluwensya sa atin ng mga values. So dapat po ay respeto natin ang ating kapwa sa kung ano man ang ugali na meron sila. Yung pangalawa ay mag-motivate natin ang ating kapwa sa ikabubuti ng samahan, okay, para sa tamang pagtatrabaho. At yung pangatlo, interpret natin sila sa tama para maunawaan natin sila at mapakasamahan ng tama. At yung pang-apat, explain, ipaliwanag natin ang mga bagay-bagay na maaaring mapag-isipan ng masama, instead mapag-isipan tayo ng mabuti. At yung pang-5, sundin natin lagi ang tamang procedures para hindi tayo magkameron ng conflict sa ating mga pinagtatrabuhan, sa ating mga supervisor, at para marespeto tayo ng ating kapwa at maging magandang impression natin sa ating kapwa. At yung pang-6, yung maging consistent tayo sa ating ugali para maiwasan natin na magkameron din ng conflict sa ating kapwa. Okay? At kung hindi natin kayang i-maintain yung ating ugali, paliwanag natin mabuti sa ating kapwa para maintindihan natin para maintindihan tayo nila at maunawaan tayo nila. Okay? At yung paggamit ng nickname o pangalan ay isang napakagandang ugali yan para sa ating, yan ang una kasing bagay na pinapakita natin pagpapakita ng respeto natin sa ating kapwa. At yung pang-8, yung mahabang pangunawa sa ating kapwa. Katulad ng saranggola, huwag niyo kalimutan yung saranggola. Okay? Pag mahaba ang PC mo, mahaba ang pasensya mo, malayo ang mararating mo. May tanong nga dyan, sabi nga nila, paano pag naubusan ka ng PC? Anong gagawin mo? So pag naubusan tayo ng PC, pwede nating, sabi nga sa Bible, cast all your burdens to me for those who are heavily laden. Ang ibig sabihin ng cast, ilarga mo, ihagis mo. Hindi naman sinabi ng Diyos mag-pray ka pag hindi mo na kaya yung problema na yon. Hindi niya sinabi na, ang sinabi lang niya, cast all, ihagis, ilarga. Okay? So pag hindi mo na kaya yung saranggola mo na malakas pa rin ang hangin, wala ka ng tali, wala ka ng pangdugsong, ilarga mo, i-cast mo, cast all your burdens to me for those who are heavily laden. Dahil lagi mong tandaan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ibigay mo sa Kanya yung mabigat mong pasanin at kaya niyang dalhin yon. Okay, so sa lahat ng na-discuss natin ngayong araw na ito, sana po natutunan natin na may 8 mga bagay na nag-impluwensya, yung mga major influensya sa atin. At yun po ay diniscuss natin kanina. Okay, so dapat po yun ay hindi na natin maging hadlang sa ating pakikitungo o pakikipagtrabaho sa ating kapwa. So lagi po natin tandaan na nasa atin po yun, sa ating pag-unawa sa ating kapwa. So to wrap up po sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito yung mga ating mga nire-recommend ko na maging timon sa ating buhay. Okay, dahil kung meron tayong ganitong mga timon sa ating buhay na lagi natin natandaan at ina-apply sa ating buhay, sigurado pong magiging maganda ang pakikisama natin sa ating kapwa. Okay? So, i-review po natin yung kauna-unahan, yung respeto sa ating kapwa. So, remind ko lang po sa inyo na talagang magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba tayo ng pamilyang kinalakihan. So, dapat irespeto natin ang ating kapwa. Pagdating sa ating trabaho sa ibang bansa, ganyan din po. So, ganyan ang pananaw natin. Irespeto natin kung kahit anong nationality na meron sila, kung anong klase ng ugali, kung anong klase ng pananalita na meron sila. So, irespeto natin yon dahil sila ang meron doon sa sarili nila yon, yung kanilang impluwensya yon sa kanila mula maliit hanggang sa pagtanda nila. So, respeto natin ang ating kapwa. At yung pangalawa, kung talaga nating gustong ma-invite or ma-share sa ating kapwa yung ating pananampalataya o yung mga bagay na tama na gawain, yung pangalawa po ay yung i-motivate natin. Okay? So,
kung magaling mag-motivate tayo, sabi ko nga kanina, kung magaling ka mag-motivate, madali mong maengganyo dahil pag napakita natin sa ating kapwa kung anong advantage pag nagawa natin yung tama o magawa natin yung pagbabago sa ating sarili, so ma-appreciate nila yon at makikita nila at mas malaki ang percentage na sundin nila yung mga payo mo. Lalong-lalo na kung yung mga payo mo ay talagang totoong ginawa mo sa sarili mo at nakita yung pagbabago sa inyo. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa ating lagi po namin kayong iniimbitahan na makinig dito sa ating radyo at napakaganda po ng mga topic po na susunod natin. At doon po sa mga kapwa ko Marino, marami po akong mga payong may bibigay sa inyo, pati yung mga OFW na maaari nating mapulot at may gamit natin sa ating pakikipagtrabaho sa ating mga kapwa. Okay po, so tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat sa Diyos namin at sa iyong pagpapala at sa inyong pag-iingat. Lagi niyo po kaming bigyan ng proteksyon sa aming pagtatrabaho. Sana po ay maging masaya ang aming pakikipatungo sa aming kapwa. Maraming pong salamat sa mga tinuro niyo ngayong araw sa amin kung paano natin bibigyan ng timon ang aming buhay. Sana po ay matutunan namin na magrespeto sa ating kapwa at sana po ay matutunan namin kung paano ang tamang pakikitungo sa kanila. Maraming pong salamat Diyos dahil kayo po ang aming kasayahan, kayo po ang aming laging pinaglilingkuran at kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa aming pamilya. Maraming pong salamat Diyos sa lagi niyong alaala sa amin at lagi niyong pagsama sa amin sa aming ginagawa kahit nasa malayo kaming mga lugar. Maraming pong salamat. Ang lahat po ng papuri ay binabalik namin sa inyo, aming Diyos. Amen. So kung meron pong mga OFW concern, maaari kang magbigay ng mga mensahe sa 702 DCAS FEBC Radio TV, sa FB page at sa serbisyong OFW FEBC Radio. So makakakarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radyo, online, at dito sa cable sa Channel 185 sa Signal. Ito ay pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Chito Mendoza, ang marinong Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Hi! Ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW.